Hello, Kathden fans! Si Ma'am Kathleen ay mas masaya na ngayon kay Sir Alden. Naka-move on na siya mga kasembreros, no? And then hindi na niya kailangang balikan pa si Daniel Padilla. Ang Elena 1944 nagpaparamdam na mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Kung kaya sit back and relax and enjoy mga kasembreros. Unahin ko ito, hindi ko nasama ang Cup of Joe mga kasembreros, no? Kasi part sila ng guests ni Sir Alden kagabi mga kasembreros sa Ultimate Fan Meet, no? Na concert mga kasembreros ni Box Office King. So ang Cup of Joe ay present kagabi maliban kina Dustin, Bianca at saka Will Ashley mga kasembreros. So dito ay nag-perform of course ang Cup of Joe mga kasembreros. Kinanta nila yung kanilang dito yung kanilang pinakasikat na kanta na parang pareho dun sa kinanta ni Ma'am Kathleen mga kasembreros. So siguro nag-usap talaga ang dalawang ito mga kasembreros na ito ang kakantahin ng aking guest sa sa fan meet. So yung basta yung sikat na kanta ng dito ng Cup of Joe mga kasembreros. Ang kulit ng kanila dito mga kasembreros. Di pinapansin parang so basta ganun mga kasembreros, no? Ang kinanta ng Cup of Joe mga kasembreros. So sobrang bait din ng Cup of Joe nito, no? Walang di pinapansin. So yung kinanta na ni Ma'am Kathleen dun sa may Christmas party special nga nila, ito yon mga kasembreros. So connected na naman, no, ang Kathleen. Ang Kathleen mga kasusap-usap siguro sila. O ito lang kakantahin mo kasi ito rin kakantahin ng aking mga ganon. Hindi, joke lang po mga kasembreros. And then ito, ang cute nito mga kasembreros, yung pinost ng isang kasi di ba namigay si Alden, ginawa siyang Santa. Secret Santa si Sir Alden mga kasembreros dun sa may naging isa siya sa mga naging crew members ng McDo, no? Siya yung namigay mismo dun sa may drive-thru ng McDo mga kasembreros. So hindi ko na na-flash yung video dito pero or hindi ko na na-save pero malamang ay mahanap po yan mamaya mga kasembreros. So 7 hours ago, Daily Tribune, sabi niya, Secret Santa, Alden Richards surprises drive-thru customers at a fast food chain in Taguig City. Alden has 2 branches of the fast food chain, yung McDo nga, sa Laguna mga kasembreros, no? Pero alam ko medyo matagal na ito na video mga kasembreros, na i-flash ko pa dati. Pero 7 hours ago, pinost ng Daily Tribune na isang sikat na magazine or newspaper or lifestyle magazine ito mga kasembreros, no? Or paano siya? News, balita, at saka lifestyle mga kasembreros. So, Daily Tribune, publishing, no? Sikat din siya na publishing mga kasembreros. So, ang cute na ng kanyang caption na naging Secret Santa, si Soiti mga kasembreros dahil namigay siya ng tawag dito ng McDo. Pero alam ko may palibre siya pero not all the time ay libre. Naging crew member siya dito. And then si Daddy Bay, pinost niya dito yung tawag dito yung kanilang performance sa kanyang Facebook page mga kasembreros parang 1 hour ago. Complete version ito ng kanilang performance ni Sir Alden. So yung kinanta dito ni Sir Alden pala. No? Yun pala yung istorya, yung parang may nagdo-drawing or parang sand basta masterpiece siya, parang gumagawa siya ng mga images sa likod mga kasembreros. Tapos very emotional yung kantang Supermarket Flowers ni Ed Sheeran mga kasembreros, no? Kung kaya pala ito yung tawag dito, ito yung kinanta ni Sir Alden mga kasembreros kasi parang siya, parang kwento ng isang daddy na sasabi niya na, Dad always told me, don't you cry when you're down, but Mom, there's a tear every time that I blink, no? Oh, I'm in pieces, it's tearing me up, but I know a heart's broke. So parang kwento siya ng tatay at saka nanay at saka magtatay mga kasembreros
So, ang cute, no? At saka, sobrang emotional ito, no? Tapos, may mga dito, no? Sa kanyang chorus, so I'll sing hallelujah. You're an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go when God takes you back. Okay. So, kwento nga talaga nila ito mga kasembreros. Ano ba yan? Napapatouch tayo mga kasembreros, no? Napapa-teary eye tayo kasi kwento talaga niya, no? Parang nawala na pala yung mama niya dito sa kwento or sa lyrics ng kanta na Supermarket Flower mga kasembreros ni Ed Sheeran na isang foreign Amerikanong singer mga kasembreros and songwriter. So so ito yung pinost ni Daddy Bay mga kasembreros. Late ko na kuha yung meaning ng kanta. Sabi ko ba't ito yung ba't ito yung piniling kanta ni Sir Alden. Hindi siya gaanong sikat, no, sa atin. Maging ako ay first time ko siya nakanta. Pero nang sinearch ko yung lyrics niya ay nakakatagos sa puso mga kasembreros kasi it speaks about magtatay na parang umiyak yung anak tapos kasi nawala na yung mama or something like that mga kasembreros. So good choice, no, ng kanta Sir Alden Richards. And then ito, next item natin mga kasembreros. Ang cute ang ginawa nila dito, no. Sina Ma'am Catherine, Ma'am Nadine Lustre, Ma'am Julia Barreto at saka si Liza Soberano, ginawa nilang puti yung buhok tapos short hair mga kasembreros. Tapos yung caption doon is parang sino yung mas bumagay sa look na ito. So ito yung caption doon mga kasembreros. Lahat naman sila bagay, no. Talagang lang, may kanya-kanyang beauty at ganda ang bawat dalagang Filipina at actress mga kasembreros. And then si Ma'am Shaira Diaz, nag-share din siya, no, ng pictures nila ni Sir Alden sa kakatapos nga lang na fan meet kagabi mga kasembreros. So si Ma'am Shaira Diaz ay sobrang thankful din at saka siya yung host kagabi sa fan meet ni Sir Alden. So si Ma'am Shaira Diaz ay asawa, no, bagong kasal sila ni E.A. Guzman, na if I'm not mistaken mga kasembreros. So yun po. Tapos may caption dito si Ma'am Shaira Diaz 4 hours ago. Sabi niya, Happy 15th anniversary Alden Richards. You deserve all the love dahil napakabuti mong tao. Congratulations. Tapos may paputok na emoji. Happy to be part of your first ultimate fan meet, no? ARXV Alden 15. PS, dream ko makapag-host ng ganito sa mga opa. Napupunta dito. Pero happy na ang first hosting experience ko ng fan meet ay kay Asia's multimedia star. Nakaka-touch naman ang message niya, no, ni Ma'am Shaira Diaz, mga kasembreros na isang GMA Sparko artist mga kasembreros na sobrang bait din, no. Si Ma'am Shaira Diaz Guzman. Then ito, next item natin, Philippine trending news 20 hours ago. Catherine Bernardo shared what she is most thankful for that the year 2025 has provided her. Tapos yung picture ni Ma'am Catherine mga kasembreros na naka-brown siya, no. So yung fulfillment, no, parang na-vlog ko yung isa dito o yung isa kanina na sobrang fulfilled ni Ma'am Catherine mga kasembreros sa 2025 niya. So kung kaya doon siya sobrang blessed at sobrang thankful mga kasembreros sa kanyang naging achievements at saka experiences this 2025 mga kasembreros. So talagang grabe yung kanyang achievements, talaga kaliwat kanan. And then ito of course, no, si Kumpare Ken ng Ken Creative Designs ay todo suporta kagabi. Kaya Sir Alden talagang hindi mawawala na hindi siya magkakapagpa-picture mga kasembreros. 13 hours ago, thank you for believing in my potential and pushing me to excel. Your confidence in me motivates me to do my best. Salamat palagi, Par. No, tapos naka-point yung finger sa taas mga kasembreros, no, indicating na thankful siya kay Lord. Tapos picture ni Ken, tapos ni Alden mga kasembreros. So parang ito na yata yung time na sasalang na sa stage at kakanta si Soy T mga kasembreros, kasi nga ay singer. So although medyo yung boses si Sir Alden kakaiba siya,
parang bata na basta hindi ko ma-express mga kasombrero. Pero yun, nakaya naman yung mga tono mga kasomberos. Hindi man gaanong kagalingan, no? Pero nakakaya, no? At saka yung charisma niya talaga, at saka yung kabaitan, kabutihan, generosity mga kasomberos ang talagang pinakamahalaga mga kasomberos. And then ito, grabe naman sa 6 hours ago, pinost ni Elena, career isn't just a competition, they both are winning in their own way. Kasi may nag-comment dito na isang fan, Queen versus Starlet, no? Sabing ganun mga kasabas. Tapos pictures ni Ma'am Catherine na naka-brown nga siya. Tapos brown, maroon, or red, something like that. Tapos si Ma'am Kyla Estrada na naka-outfit siya na gold mga kasombreros. So parang pinagkumpara nila si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Kyla Estrada mga kasombreros. Queen si Ma'am Catherine, tapos Starlet naman si Kyla Estrada mga kasombreros. Pero yun, no? Tama naman na meron silang uniqueness. No need to compare kasi lahat naman ng tao ay merong may individualism, no? Kung kukumpara mo yung sarili mo sa iba, talagang hindi ka magiging kontento at masaya, no? Kasi nga yung contentment ay talagang joy giving, no? Yung contentment mga kasomberos, kapag kontento ka sa buhay, you will appreciate things, even in small things mga kasomberos, small blessings. Papasalamat ka kasi meron kang ganto, ganyan. So instead of comparing, ay i-appreciate na lang natin at pasalamatan sa Panginoon mga kasombreros. And then ito, 2024 versus 2025. So kinumpara dito yung outfit ni Ma'am Catherine nung 2024 nga mga kasombreros sa Christmas party nila. Tapos 2025 mga kasombreros. So mas parehong maganda mga kasombreros, no? Medyo long hair lang si Ma'am Catherine ngayong 2025. Hindi ko lang kung extension ito mga kasombreros, pero yun, parehong kasi nung time na to, nung naka-silver siya ay 2024 ito mga kasombreros, nung na Christmas party nila sa ABS-CBN. Tapos itong naka-brown ay 2025. So both pictures are definitely gorgeous mga kasombreros. And then ito, nagparamdam na nga yung Elena 1944 mga kasombreros. Nag-post na dito ang Catherine Blue Hearts 2 hours ago, Catherine Bernardo for Elena 1944. Tapos medyo naibala ng konti, no, yung kanyang picture, pero ganun pa rin yung may takip siya sa mukha, tapos may konting blood mga kasombreros. So Catherine Bernardo, 1944, an Olivia Lamasan film. So nagpaparamdam ito, pero palagay ko next year na talaga, kasi alanganin na ngayon pa nila gagawin na mag-end year na, no? Magtatapos na ang 2025. So malamang ay 2026 na ito mga kasombreros. So sobrang busy ang Kathden sa taong 2026 mga kasombreros. Sir Alden may series, may series siya sa siguro Netflix. Tapos may teleserye, and then yung international project niya or international movie, tapos isang pelikula. So tatlo pa lang yon na napangalanan niya mga kasombreros, na wala pang mga titles of course, at saka wala pang specific details. Pero malamang sa malamang ay marireveal din yan sa susunod na taon mga kasombreros. And then ito na nga yung ating main item mga kasombreros, na mas masaya na si Ma'am Catherine kay Alden ngayon at hindi na niya babalikan si Daniel Padilla. And by the way confirmed na, spotted ulit kagabi si Daniel Padilla, sina Daniel Padilla at Kyla Estrada. Nanood sila ng concert ng basta pinanood sila, nakalimutan ko mga kasombreros. Nakita ko sa mga admins mga kasombreros na spotted ang dalawa. So sila na nga, no? Kasi pag parati sila magkasama, ibig sabihin may something na yun mga kasombreros. So X na si Daniel Padilla, lumalakas na ang mga ebidensya na wala ng Kathnel, no, na hindi nababalikan ni Ma'am Catherine. No, sabi kasi din ng Catherine Blue Hearts ay 2 hours ago, no looking back, only moving forward. Catherine, no?
So, wala siyang hindi na niya babalikan si Sir Daniel Padilla. And even the past memories, mga kasembreros, na mga issues, maaalala niya, of course, pero babalikan yung mga taong dapat balikan na hindi na pwede. Pero ang kagandahan kasi kay Ma'am Catherine, kapag nag-move on siya, mga kasembreros, kagaya nga nung interview niya kay Sir Boy Abunda, ay talagang totoo yung kanyang pag-move on, no? Yung pagpapatawad niya, yung kanyang pag-move forward, mga kasembreros, ay kumaga pa totoo. Hindi siya kumaga pa once na sinarado na niya ang chapter, ang libro, ay sarado na yun, no? Wala nang balikan, mga kasembreros. So, ganun naman dapat, no? Magpapatawad, yes, pero when it comes to another relationship na same person, ay malabo na, mga kasembreros. So, kasi nga, mas masaya siya ngayon, mga kasembreros. They're single, yes, pero yun nga, no, yung mutual understanding yan doon. Tapos, dito, they're busy and happy, fulfilled, mga kasembreros, doing their individual projects. So, sabi nga ni Ma'am Catherine, ay fulfillment ngayong December, ngayong 2025, no? Yun ang kanyang nararamdaman. Very fulfilled. So, ibig sabihin, kontento siya, happy, mga kasembreros, at saka masaya. So, yun ang mahalaga, mga kasembreros. And then ito, so next item natin, mga kasembreros, si Bini Joanna. So, inspirasyon niya pala si Ate Catherine niya. Malaking inspiration niya si Ate Cat ever since, no? Kung kaya, during Kathniel days, ay talagang, fan na siya, mga kasembreros. So, and sabi niya dito, tama itong sinabi niya, na na-inspire siya sa lahat ng aspects ng buhay ni Ma'am Catherine, sa family, sa work, sa ethics, sa family, na sobrang close sila ng family niya, which is very true, mga kasembreros. And yun, talagang hinahangaan niya si Ma'am Catherine, mga kasembreros. And yung humility or humbleness ni Ma'am Catherine, so yun ang sabi ni Bini Joanna, mga kasembreros. So, sikat na sikat yung Bini ngayon, no? This was her interview with Ma'am Bernadette Sembrano, mga kasembreros. So, kung kaya ay dito, marami na rin parang instances nagkasama sila dun sa Christmas Ball, or Star Magic Ball, mga kasembreros, ni Bini Joanna, and ng Bini in general, mga kasembreros. So, sino ba naman ang hindi, no? Kasi family-oriented silang Kat. And then, talagang down to earth. No, yun ang pinakamalaga, kasi character over fame, character over yung kayamanan, no? Kasi kahit anong yaman mo, kung hindi ka naman mabait at saka hindi ka naman down to earth or something na humble, mga kasembreros, ay useless din po. And then ito, yung friendship, no, from celebrity crush ni Joshua Garcia, si Ma'am Catherine, mga kasembreros, to celebrity friends, mga kasembreros, or friendship na meron sila ngayon. Si Joshua Garcia ay talagang hinahangaan niya si Ma'am Catherine, no? Crush niya talaga dati si Ma'am Catherine, mga kasembreros, bago pa siya, or nung ma-discover siya sa PBB, mga kasembreros, no? Si Sir Joshua Garcia, na isa na ngayong malaking pangalan sa industriya ng showbiz. So, ngayon ay magkasama na sila sa TNT, no? Pareho na silang endorsers, mga kasembreros, ng TNT. So, pero bago yun, no, mga previous years ay talagang tropa-tropa na ang dalawang ito, mga kasembreros. Si Sir Joshua Garcia. So, may iba nga na gustong magkaroon sila ng project, no? Pero tayo ay Kat din pa rin ang isisigaw natin. Isisigaw natin, mga kasembreros, hanggang sa huli. So, this is just a sort of admiration or paghanga din ni Joshua Garcia, mga kasembreros, kaya Ma'am Catherine. So, kinumpay lang ng admin, mga kasembreros. And then ito, pinagtabi, no, yung mukha ni Ma'am Catherine at saka ni Nadine Lustre, which is
sometimes dati no, parang magkamukha talaga sila mga kasembreros. Maraming ang tao nagsasabi para sila magkapatid, no. Kasi nga yung may similarity ba yung kanilang mukha, mga kasembreros. Although madi-distinguish mo siya kapag tinitigan mo, kasi magkaiba naman, kasi parang may mga ganun parang sa unang tingin, no, first glance talaga makita mo parang magkamukha sila. So parang ganun, mga kasembreros. May mga moment na ganun no, na akala natin magkamukha sila, pero hindi. May mga magkakamukha din naman yung sabi dun sa, marami na nagsabi na si James Reid, kamukha niya si Heath Hornales, na anak ni sino ba yun, ni Mark Jason Hornales yata yun. So but correct me if I'm wrong, mga kasembreros. So yun po, may si basta may mga magkakamukha sa showbiz din, mga kasembreros. Hindi ko lang ma-point out talaga. Kasi may mga lumalabas din sa feed ko minsan na tawag dito na yun, na parang kinukumpara nila sa itsura, and then magkamukha nga sila, mga kasembreros, and so on, mga kasembreros. And then ito, Mars Typical ang nag-post. Nagbunga ng luha at tag-ibig ang 2025. Ang roller coaster ride ni Catherine Bernardo ay nagtapos hindi sa pabagsak, kundi sa isang makapangyarihang pag-angat. Grabe ang mga terms, no? Na nagpatunay sa kanyang reyna status. Mula sa mga matitinding pagsubok, lumabas siyang mas matatag. Nagdeklara na ang taong ito ay puno ng pag-ibig. Grabe sa nagdeklara. Hindi mula sa romansa, kundi mula sa milyon-milyong puso ng mga taong sumusuporta sa kanya. Ngayon, handa na siyang magbigay ng isang buwis-buhay na performance sa ABS-CBN Christmas Special na walang makakalimutan. Ito ba ang hudyat ng isang bagong era ng kapamilya Queen? Alamin kung paano tinalo ni Kath ang lahat ng hamon at emosyonal at ang emosyonal na mensahe ng pag-asa niya para sa 2026. Basahin ng kompletong pag-analisa. Sorry po. Basahin ng kompletong pag-analyze, grabe. Nalisa ng kanyang triumphs sa ibaba. So, tapos picture. So, ito po, mga kasembreros, yung buwis-buhay na performance. Wala naman to kasi this was 2025 pa yung naka-harness siya, mga kasembreros, no, kagaya ng parati nating sinasabi dito. Siguro yung iba ay nare-repost lang siya without validation, no? Pero yon, ang kanyang performance lang this 2025 ay yung kumanta nga sila, no? Ng kanta ng Cup of Joe na paborito ni Sir Alden, mga kasembreros. Di pinapansin, tawag na. So, na natin, mga kasembreros. Pero yun po, no? Yung fulfillment ni Ma'am Catherine, totoo yun. Pero yung mga yung iba, kagaya ng buwis-buhay na performance this 2025, ay hindi po totoo. And then ito, sobrang cute nito, mga kasembreros. Yung mga freebies ni Sir Alden dun sa kanyang ultimate fan meet nga, mga kasembreros, no? Ay pinost ng isang fan na sobrang nakikita na nagagandahan siya, mga kasembreros, sa freebies or mga tokens na binigay ng diamond at saka platinum na mga tickets, mga kasembreros. So talagang natutuwa siya, mga kasembreros. So dito ay nakatuxedo nga, no, si Sir Alden. And then yun, and alam ko may iba pa silang pinamimigay kagabi, hindi ko na talaga na-focusan, mga kasembreros. So yun po, pero good job, no. And then ito, so hindi ko ito nasama kanina. Si Will Ashley, no, nagsalita at saka share ng kanyang inspirational message din, appreciation sa kanyang Kuya Alden, no, kay Kuya Alden niya, mga kasembreros, na todo suporta, no, talagang dahil sinuportahan siya ni Kuya Alden niya noon sa concert niya. Si Will Ashley din ay nagpakita ng suporta kagabi, mga kasembreros, sa kanyang sa concert ng kanyang kuya sa Ultimate Fan Meet, mga kasembreros. So mamaya pwede natin itong pakinggan, mga kasembreros, no, para mas lalo natin appreciate. Tapos yung kay Jonah, no, po pwede kaya Bini Jonah, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually, no, sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today po is Sunday, no?
December 14, 2025. So, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And bago pala ang Word of God ay ito munang mga papakinggan natin mga kasembreros. Po, I take itong opportunity na to kasi paglabas ko ng bahay, ang dami ko po nakita mga nagmamahal at sumusuporta kay Kuya Alden na talagang sumuporta din po sa akin sa naging journey ko sa loob ng PBB House. Kaya thank you so much po sa inyo lahat. That's so sweet of you, Will. Bakit acting? Malaking inspiration ko talaga si Ate Catherine po ever since. Opo. Bumili pa ng katsaya na polo kasi gano'n yun sa'yo. Ano ba yung nahanap mo? Pero mukhang ano sana sa What about her? Lahat lang ng gawin niya, parang sobrang inspirational for me. Nai-inspire talaga ako. Lahat. Family, work ethics niya. Family, ano? Sobrang close na po sa family niya. Tapos parang ilang taon na siya sa industry pero wala kang makikitang issue niya na alam mo po, di ba sobrang grabe lang and yung pagka-humble niya, grabe. As in, for me, perfect siya. Ganun. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda nito mga kasembreros. Ang title natin ay Meron pa pala. Bakit ya ganito ang title natin? 2 John chapter 1 verse 4, I rejoiced, Apostle John speaking, greatly that I have found some of your children walking in truth as we received commandment from the Father. So ito mga kasembreros ay napakaganda po nito mga kasembreros. So nakatagpo daw siya or nalaman niya yung parang may good news, na may mabuting balita, may great news mga kasembreros na nalaman si Apostle John tungkol sa kabataan ng mga kapapaanak ng mga sinusulatan niya. Kasi si Apostle John, di ba, nagsusulat siya, nag-send siya ng letters sa mga tao, mga kasembreros, na kung saan ay about love, about obeying the commandment of God, commandment of Jesus Christ. So this is how we love one another, we understand one another, so and so on mga kasembreros. So kaya dito ay natutuwa siya na meron pa pala, no? Alam niyo, nakakatuwa to kasi kunwari sa mga batang walang hindi seryoso sa pag-aaral, let's say sa community or maraming kabataan na hindi seryoso sa pag-aaral or hindi mapagmahal sa magulang, tapos malalaman mo may mga anak pa pala, no, na masunurin, may mga anak pa pala na mabuti, may mga anak pa pala na naglalaan ng panahon para sa kanilang pag-aaral, no, at saka seryoso sa pag-aaral. So parang nalaman mo na yung anak mo or kapatid mo na outstanding sa school, talagang excellent sa school, nangunguna sa school, may honor sa school. So parang ganun ba, no? Tapos marinig mo yung mga kapitbahay nagkukwento about sa anak mo na ang anak niya talaga mabait yan, mapagmahal sa magulang, matalino pa. So di ba parang ganun siya mga kasembreros. And most especially, in-emphasize dito niya Apostle John, yung namumuhay sila sa katotohanan. O sabi nito, I have found some of your children walking in truth, no? Hindi ito basta-basta because if a child or a person is walking in truth, ibig sabihin ay isa sa pamuhay niya, he acts, he lives according to the teachings of Jesus Christ. Nabasa niya ang Biblia, nabasa niya ang katotohanan, nalaman niya ang katotohanan, hindi doon nagtatapos, no? Nagtatapos po siya sa application, sa paggawa mismo mga kasembreros. So kung kaya ang mga taong gumagawa ng katotohanan, gumagawa at saka sumusunod sa utos ng Panginoon, sila po yung mga taong matatalino. Sila po yung mga taong kinalulugdan ng Panginoon mga kasembreros. So parati nating isipin na nagbabasa tayo ng Biblia, yes, no? Naglalaan tayo ng panahon sa pagbabasa ng Biblia, yes. At inaaral natin ang turo ng Panginoon, yes. But most especially, ina-apply dapat natin ito because this is the most important part of the gospel, no? Na-share natin siya, tapos tayo mismo nag-share, tayo mismo nagtuturo, dapat ina-apply natin mga kasunod kasi mas malaki ang sagutin naman nagtuturo kaysa dun sa matinuturuan mga kasunod. May mga may masagutin. Kunwari ako nagtuturo. So, mas malaki ang aking pananagutan sa Panginoon because I teach the Bible, I teach the truth mga kasembreros over doon sa mga tao nakikinig lang. May accountability din yung mga nakinig. Nalaman nila yung katotohanan, nalaman nila yung gospel, pero hindi nila sunod. So, meron din ganoon mga kasembreros. But baka yung yung mataas, no? Yung mataas na judgment or accountability
ay sa amin po mga kasembreros. The message in 2 John chapter 1 verse 4 brings joy and satisfaction. So kung napapansin niyo, inubos natin yung 1st, 2nd, and 3rd book of John. So actually wala pa tayo sa 3rd eh. Sa 2nd book of John pa lang tayo mga kasembreros. Kasi ang ganda, bawat verse parang gusto mong himay-himayin at i-digest mga kasembreros ang katotohanan at turo ni Apostle John dito. The Apostle John expresses his happiness upon discovering that some of the recipients of his letter, particularly the children of the lady he who writes to, are walking in truth. This means they are living their lives according to the teachings of Jesus Christ and following the commandments handed down by the Father. So hindi lamang nila nalaman, kundi talagang sinasa pamuhay, ginagawa nila in action mga kasembreros. The emphasis here is not just on knowing the truth, but living it out. No, ito yung siya mga kasembreros in our daily lives. Walking in truth involves actions, choices, and behaviors that align with the teachings of Jesus Christ. It is a beautiful message about integrity and faithfulness. So, nag-a-align siya. Kasi tayo mga kasembreros, kapag nalaman natin yung katotohanan, kunwari, no, nagbabasa tayo ng Biblia for how many years na, babaguhin ito yung ating mindset, babaguhin ito yung ating way of choices, no? Yung ating behavior, yung ating perception, yung ating wisdom, no, in general. And yung buhay natin, the way we act, or the way we treat other people. So kung dati ay madamot ka, nagiging mapagbigay ka na. Kung dati palaaway ka, nagiging mabait ka na, nagiging friendly ka na. Kung dati mayabang ka, nagiging humble ka. Kung dati maingitin ka, ngayon satisfied ka na because you have God. Yun siya mga kasembreros. Kung dati hindi ka mapagmahal, dati pinapatulan magulang mo, inaaway mo sila, or yung mga kapatid mo. So ngayon ay nagiging nag-iiba. No, yun siya. Ito yung changed life, transformed life mga kasembreros sa sinasabi ng Panginoon kapag tayo po ay na-transform, no? Experience ba na-transform ng kanyang salita ng Panginoon. So yung sa iba kasi ay born again, natatakot sila sa salitang born again kasi marami daw bawal, maraming hindi dapat gawin, parang nililimitahan mo ang iyong sarili and so on mga kasembreros. Pero hindi po ganoon mga kasembreros, ha? Tayo po ay mas nagiging malaya, mas nagiging satisfied, mas nagiging joyful, no? Mas nagiging happy if we know God mga kasembreros. Kung paano nandun yung buhay na binago mga kasembreros. When John talks about walking, he uses it as a metaphor for how we live our lives. It's about our daily choices and how we navigate life. In our own lives, this can challenge us to think about how we show our faith through actions. So yung actions talagang dun siya nagtatapos mga kasembreros. Ang taong maalam, hindi lamang nalalaman ang salita ng Biblia, ang salita ng Diyos sa Bible, but sa action siya nagtatapos mga kasembreros. So hindi lamang siya sa salita, kundi dapat sa gawa. We must ask ourselves, are we truly living in a way that reflects our beliefs? For John, witnessing others living the truth ignites joy, demonstrating that the teachings of Jesus are being embraced and that love is at the forefront of their lives. So napakaganda, bilang pastor, bilang youth pastor, bilang isang tagapagturo. Kunwari sa akin, no, kapag ako pa ay may nalalaman na uy, alam mo, dati ganun dito ganyan. So, ngayon, nagbabasa na ako ng Biblia. Tapos, nag-church ako. Tapos, sinusunod ko yung salita ng Panginoon sa Biblia. Ginagawa ko ito. So, parang ako din, no, mismo ay parang mas satisfied na magkakaroon ako ng joy mga kasembreros kapag malaman ko yon. So, ganito rin po yung salita ng Panginoon na according dito kay Apostle John nga mga kasembreros na siya mismo ay nagre-rejoice, no? Kasi meron pa pala. Akala niya kasi wala na, no, na sumusunod sa utos or sa commandments ng Panginoon mga kasembreros. Parang lang yan eh, parang sa mundo na sa mundong ito na wala parang bihira na lang yung kind, yung polite, yung loving, ay meron pa pala tayong makikita, no? Meron pa pala tayong makakasalamuhan ng mga taong mabait, humble, and then caring, and so on mga kasembreros. So, pag umikot tayo, may makita tayong mga taong kind, no? Yung mapaparami mga kasembreros. When John states that he has found some of their children walking in truth, it indicates that he is not addressing just one person, but a group, no? Grupo siya mga kasembreros, so hindi lamang isang tao. This emphasizes the importance of community in nurturing faith. It highlights the shared responsibility among believers to encourage one another and hold each other accountable in their walks
with Christ. So community plays a vital role in our spiritual journeys. It reminds us that we are not alone in our faith and that we bring joy and encouragement to one another's lives. Ito mga kasembreros, kagaya ng isang bata, hindi lang kasi ikaw nagpapalaki sa bata eh. Kunwari, ikaw nanay, ikaw tatay. Pag pumunta yun sa school, yung teacher nagiging part ng growing ng bata. Yung classmates niya, no, nagiging part ng na-influence siya. Kung pa na-influence yung anak mo ng kanyang mga classmates, ng kanyang kaibigan. Kapag pumunta siya sa barangay or sa community, sa kapitbahay, so nagkaka-acquire siya doon, nakakakuha siya ng mga kunwari, mga words na ano. So, it takes or it requires a whole barangay or a whole community to raise up a child, mga kasembreros. And totoo yun. Minsan, nagugulat ka na lang, ba't yung anak ko marunong na magmura? Ba't yung anak ko marunong na mag-English? So, ganun mga kasembreros, no? Kanina niya laman tong term na ito, yung term na ganyan, and so on, mga kasembreros. So, hindi natin alam na sa paligid natin ay maraming mga influences. So, name it all. So, ganun din po sa atin. Kung kaya sa ating buhay Kristiyano, no, para tayong isang grupo, no, ng mga uling or charcoal, mga kasembreros na naging baga, na kailangang madami so that yung yung apoy, yung baga niya mga kasembreros ay mas malakas. So ganun din po sa ating sa ating buhay Kristiyano. We need people, we need community, mga kasembreros, para manatili tayong umaapoy at nag-aalab sa ating paglilingkod sa Panginoon. Alright, so meron pa pala, no? Good news ito mga kasos, na meron pa pala mababait na anak, mabait na tao, and so on, mga kasos, at namumuhay ayon sa katotohanan ng Panginoon. Alright, so yun lang sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At pamuhay ayon sa katotohanan na itinuturo ng Panginoong Hesus sa Biblia. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.